Purihin, purihin, purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Isang malakas na papuri po para sa ating Panginoon, mga brothers and sisters. Ayan, praise the Lord. Isang pinagpalang araw sa iyo, Sis Nair. Isang pinagpalang araw din po, Sis Joliet. At ganoon din siyempre sa ating mga kasistera na nandirito at sa mga kapatid natin Sa na... YouTube at FB Live. Amen. Ayan. At bago po ang lahat, inaanyahan po namin ng lahat na medyo... Ayan, punta po tayo dito sa harapan. Para tayong ayan, para tayong magkakagalit. Ayan. Punta po tayo dito sa harapan. Ayan po, no? At salamat sa Diyos sa umagang ito, na Sis Nair, na tayo muli na binigyan ng Panginoon ng panibagong araw upang siya'y purihin at Sambahin. at pasalamatan. Amen. Praise God. At ngayon meron po tayong, hindi naman siya baguhan, ngunit bago po siya uling, nandito po siya upang tayo ay, ayan, dalawin na. Nakita ko dito ang ating ate, no? Ating nanay. Wala. Nanay Vita. Ayan, ayan. Welcome po, Nanay Vita. Ayan, sa Wednesday group ang ating nanay, no? Ayan, halika po dito, Nanay. It's been a few years na hindi ka po namin nakasama at ngayon po siya'y narito upang mag-tour. Ayan po. Wow. Pinagpala po at mabiyayang araw sa bawat isa sa ating lahat. At sa mga oras na ito, tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay na siyang laging kumakalinga sa atin. Ako po'y nagagalak dahil nakita ko mga kapatid ko sa Panginoon na napakulian pa ko rito sa bansang Hong Kong na kung saan pinagpala rin naman ako, higit sa lahat sa aking employer na super bait. At taon-taon, tuwing New Year, Christmas at birthday ko, pinapadalan ako ng pera, suportado. Maging pinagtura ko, sinama ko ang pamangkin ko nga ngayon, libre lahat. Ticket, pati allowance, pati ang pagkain nakatira ko sa bahay nila ngayon. At kahit saan, sinusuportahan ako at nagyayamtsa kami kung saan siya pumunta, dinadala kami. Sinusuportahan talaga. Napakabuti ng Diyos, purihin po ang Diyos, purihin. Amen. Ano pa'y gagawin? Maraming salamat po, Nanay, dahil hindi niyo po kami nakalimutang dalawin dito. Ayan, no, na-miss po namin kayo din po. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Ayan. At syempre ngayon po, no, tuloy-tuloy na tayo, Sis Nair. Ayan. At sa pangunguna po ng... sino pong may gustong mag-share na ipahayag ang mga blessings na tatanggap natin sa pang-araw-araw na ating ginagawa? Amen. Ayan, meron po tayong sister na ayan, taas na siya. Mauuna na daw siya. Ayan, ang ating magandang choir. Purihin po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga sisters. Nais ko lang pong i-share yung kabutihan ng ating Panginoon. Kasi one time po, kinausap ako ng amo ko, nasabi niya kakausapin ako ng linggo. Tapos sabi niya sa akin, pala nito, parang may gusto lang silang sabihin sa akin, kaya yung time na yun, kinabahan na po ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Pero napakabuti ng ating Panginoon kasi kinausap nila ako dahil kinompliment nila ako. Ginagustuhan daw nila yung trabaho ko, yung aking paglilinis, pagluluto, lahat-lahat po. Kaya sa kabila po ng mga pagsubok, napakabuti ng ating Panginoon at nagbigay din ng biyaya. Yun lamang po, mga sisters. Salamat po. Praise the Lord. Ayan, purihin po natin ating Panginoon, no, sapagkat tunay nga na hindi niya tayo pinababayaan, lalong-lalo na sa ating mga trabaho.
At meron pa po isang mag-share. Ayan, mag-share po ang ating, ayan, si Mami Vita. Parihin po natin ating Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, nais ko pong i-share nang ako'y umuwi po sa atin, hindi ko po kinalimutan ang gawain ni El Shaddai. Naglingkod po ako as a soul winner. Meron po kaming kapilya sa aming barangay, maski sa mismong bayan sa Gimba, dumadalo po ako sa gawain ni El Shaddai. At itetestify ko po o ihahayag ko sa inyo na kung ano ang aking ginagawang paglilingkod sa Diyos doon. Ako po ay nagpupunta sa mga may sakit at pinapakomunyon ko po kasama ng layman. Pinapatanggap ko sila sa Panginoon. Dinahayag ko, sinishare ang salita ng Diyos na nang si Kristo ay napako sa krus. Kinuha niya lahat, binata ang ating karamdaman, pati na ang ating kahinaan, ayon nga sa Biblia. Gayun din po, binayaran niya ang ating mga utang, kamakasalanan natin na hindi natin kayang bayaran sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Yun po ang sinishare ko sa mga may sakit. Tumanggap sila na Panginoon at tagapagligtas at manggagamot ng kanilang buhay. Hanggang sa sila'y namatay, ako po'y tuwang-tuwa dahil nakakapag-communion sila. Ang sabi nga ng Panginoon, nang gabing siya'y pagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Pinasalamatan niya at pinagpira-piraso at sinabing, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Sa tuwing kay kakain ng tinapay na ito, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Kung tayo po ay nangungumunyon, isipin po natin spiritually nang kinakain natin na yung kanyang katawan. Ganyan din naman ang kanyang banal at makapangyarihan dugo. At nang matapos maghapunan, ninawakan niya ang sarot, sinabing, ito ang sarong ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Sa tuwing kayo inom sa sarong ito, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Napakabuti po ng Panginoon. At sa ganito ko pong sitwasyon na aking paglilingkod sa Kanya, marami po akong pagsubok na dinanas. Durog na durog po ang puso ko dahil ang mga tao hindi nakakakilala sa Diyos. Hirap pong maglingkod dahil hindi po basta-basta ganun lang. Masyado po ang tinamas ako ng mga kahirapan ng loob, kaisipan, katawan. At ganyan din po ang sabi ng Diyos sa John, ako'y aalis na sa sanlibutan ito. Ang sabi niya, subalit huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng makakasama ninyo magpakailanman. Ito yung espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi ito nakikilala ng sanlibutan. Subalit siya'y kilala nyo sapagkat siya'y nananahan sa inyo. Ang sabi niya, kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa aking pagpunta rito, ako'y masayang masaya. Nais kong ihayag ang kabutihan ng Diyos na bagamat tayo maraming pagsubok sa buhay, huwag kayong mag-alala, nandiyan ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Nakikita niya ang paghihirap natin. Nakikita niya ang lahat ng mga umuusig sa atin. Ang sabi niya, the trouble is mine and the victory is yours. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya ako po taos pusong nagpapasalamat sa hindi na sayang ang aking pagdalo-dalo dito nung araw. At gayon din naman hanggang sa Gimba, Nueva Ecija. Doon na pinagpapatuloy ko po at marami nagsisipagbalik loob. Huwag tayong manghinayang dapat dahil ito'y last days na. Kailangan masama tayo sa rapture na darating. Huwag tayong paiiwan. Kaya maraming salamat mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po na Mami Vita sa inyo pong sharing. At ngayon po tayo tuloy-tuloy na si Snare. Yes. Ayan. At ang magbibigay ng pabungad na panalangin ay si Sister Grace. At ang ating Magbibigay. maghahayag ng mabuting balita ang ating minamahal na kapatid, disciple, brother. Elder Disciple Hernani Bay Gonzalez. At sa pangunguna ng pananambahan ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Tayo'y manalangin na po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O hallelujah, hallelujah. Lord, Ikaw ang Diyos noon at ngayon magpakailanman. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay at kinabubuhay. Lord, nandito po kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba.
humihingi po kami ng tawad sa aming nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Sa aming kapwa at sa higit sa iyo, O Lord. Hindi po kami perpektong tao. Minsan nagkakasala kami, nagkukulang. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Salamat sa lahat ng mga biyayang binibigay mo. Salamat sa lahat ng oras, sa iyong mga guidance, sa iyong mga blessing. Salamat, O Lord. Lord, i-bless mo po ang lahat na naririto ngayon. Ano man po ang ilang kahilingan, lahat ay tinugon mo na. May karamdaman man sila o ang mahal nila sa buhay. Lord, ikaw ang unang doktor na magpapagaling sa lahat ng mga sakit at lulutas sa lahat ng problema nila. Lord, tinataas po namin ang iyong gawain sa araw na to. Lord, i-bless mo po si Brother Bay na maghahayag ng banal na salita at i-guide mo po siya na lahat ng kanyang sasabihin ay ayon lamang sa iyo. Lord, palibutan mo po na malilibong-libong anghels ay lugar na ito para hindi po kami Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Salamat Lord, ito po ang aming samot dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Amen. Pasalamatan na natin ang araw na ito dahil nandito tayo ulit, nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Itaas po muna natin ang ating mga kamay. Amen. Hallelujah, O God. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Napakabuti mo sa aming buhay, Lord God. O Espiritong Banal, manahan ka sa aming buhay, Panginoon. Manguna ka sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na napakabuti niyo sa aming buhay, Lord God. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat sa mga biyayang mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagliligtas mo sa aming buhay. Kaya Lord, hallelujah, Espiritong Banal, manahan ka sa buhay namin. Kumilos ka sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Espiritong Banal, manahan ka. Espiritong Banal, tinatawagan ka. Espiritong Banal, pakinggan mo ako. Espiritong Banal, kailangan
palakpakan natin ng malakas. Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang lahat ba ay nakahanda ng magpuri? Amen. Amen. Wala akong marinig. Ang lahat ba ay handa ng magpuri? Amen. Tayo magpupuri sa ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Ako'y magpupuri. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Isa pa ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas sa mga api. Nagpupuring lahat ng iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Kanyang nililigtas ang mga api. Nagpupuring lahat ang iyong nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Amen. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Oh, hallelujah! Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Amen. Kaaya-aya, kawili-wili, sasambahin ang ngalan niya. Oh, hallelujah! Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang Diyos pagkat siya ay mabuti. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Purihin ang ngalan niya. Amen. Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Nag-enjoy po bang lahat? Amen. Amen. Ramdam niyo po ba ang presensya ng Diyos? Amen. 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 Hallelujah. Muli, itaas po natin ang ating mga kamay. Oh, hallelujah, oh God. Praise you, Jesus. Glorify your name, oh God. Tunay nga, Lord, na sa lahat ng mga kabutihan mo sa aming buhay, malaking pasasalamat po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat, God. Sa iyong nasusulat, Panginoon, sa John 17, verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid, bagay si Yesu Kristo. Yes, O Lord. Pagising pa lamang namin sa umaga, Panginoon, biyaya na ang aming nararamdaman. Napakagandang tanawin,
na iyong binigay sa amin, Lord God. Sa lahat ng pagpapala, Panginoon, na nararanasan namin, Lord God, ay wala kaming mga ibang mahihiling kundi pasalamatan ka lang, Lord God. Lord, napakabuti niyo po, God. Itong awiting ito, Panginoon, ay iaalay namin sa iyo, God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Pagising sa umaga, kay ganda ng aking nakikita, puso ko'y nagagalaw sa kamangha-mangha mong gawa. Nang makilala ka, ang buhay ko'y sumigla. Sa piling mo'y may kapayapaan at ako ay ligtas. Pagising sa umaga, ang ganda ng aking nakikita, puso ko'y
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glorify your name, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Through the years she made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, through your words would take the blood. They just could not understand. There must some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Tayo'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na pinagkakautangan namin ng aming kaligtasan. At sa banal na Espiritu nanging gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito, muli pagpalain mo ang Wednesday group na sila po'y patuloy na makapaglilingkod sa iyo at patuloy na makinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang kanilang pong pag-stay dito ng ilang oras upang sila po'y makapakinig ng iyong mga salita. Na ang salita mo hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga labi, Panginoon. Panginoon, hinabiling ko po sa iyo ang kabuuan ng pagtitipong ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, Si Kristo ay narito na, aking lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, diriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halita na iwas na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na,
lakas at pag-asa ito sa tuwina nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na Siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yeah! Thank you, Lord. Taas ang kamay. Yan. Okay. Ang ating pagninilayan ngayon, bakit ba ganito na ang mundo? Ang tao wala nang takot sa Diyos. Ngayon, tingnan po ninyo, nandyan yung mabalitaan mo na may pinatay, may pumatay. So, ito ang ating pagninilayan ngayon in the book of Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs chapter 1 verse 7. To have knowledge, you must first have reverence for the Lord. Stupid people have no respect for wisdom and refuse to learn. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit ang walang halaga sa mga mangmang, ang aral at mga saway. Ito ang mabuting salita ng Panginoon, naway magbigay sa atin ng gabay at patnubay. Amen. Hallelujah, Jesus. Sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko Sa'yo, Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. sa'yo ang buhay ko, ito ay alay ko Sa'yo, ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. ito'y Mula sa pangako mo,
ibalik ang tao At ibalik ang tao, at ibalik ang tao sa piling mo. Amen. Palapakan natin si Lord. Maganda yung salita, ibalik ang tao sa piling mo. Huwag patayin ang tao. Okay, kayong tatlo, dito kayo. Ang camera natin, ang ganda tingnan kasi ako nanonood din ako eh. Exempted dyan. Alam niyo kung sino yung exempted dyan. Dito kayo sa kita. Alam niyo yung Thursday group, ang ganda tingnan nila. No? Halos mapuno na nila yung isang side na yon. No? O yon. Alam mo ba ang trabaho ng mga receptionist? Bakit ang El Shaddai may receptionist? At yung receptionist, hindi pwede nakasimangot. Nakangiti, ihahatid nila ang mga attender sa tamang upuan. Pag sinabing, baguhan po kayo, opo, okay, dito kayo sa unahan. Ang mga luma at lumang-luma na talaga, doon kayo sa hulihan. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Okay. Isipin mo yun Araneta Coliseum, lahat yun, ang daming receptionist. Ihatid talaga yung tao, kaya walang uka-uka. Lahat doon ay nasa order. Because God is a God of order. Amen po ba? O sige, mag-upo na kayo. Anong sinabi sa awitin? At ibalik ang tao sa piling mo. Ayan. Alam niyo ba kung bakit ang tao wala ng takot pumatay? Samantala ang sinabi ng Diyos, ako lang ang may karapatan kumuha sa buhay ng tao dahil ako ang nagbigay ng buhay nila. Walang sino mang tao na binigyan ng Diyos ng karapatan na pumatay ng kapwa niya tao. Amen? Kaya tingnan mo sino yun? Yung magkapatid. Tinanong ni Jesus ni Yahweh si Cain. Cain, nasaan ang iyong kapatid? Sabi ni Cain, malay ko. Narinig ko ang sigaw ng dugo ni Abel. Akala ba ninyo may natatago sa Diyos? Lahat ng krimen sa mundong ito, 24 hours, may CCTV si El Shaddai na hindi natutulog. Amen? Mayroon tinatawag, nung mag-aral kami sa kasi marunong din tayo sa mga batas na yan yung accessories of the crime, yung mga inuutusan. Pero yung mastermind, yung nag-utos. Ang hinahanap, yung mga mastermind. Kasi yung mga nag-uutos, accessories of the crime lang sila. At silang inutusan, ito namang iba, ayaw maghanap ng trabaho ng marangal, kundi sunod-sunuran at gusto nila ng mabilis na pera. No? Sa mundong ito, walang pwedeng mabilis ang pera. Sabi ni Lord, nung magkasala si Adan at si Eva, ikaw, babae, sa panganganak mo, maghihirap ka. Alam niyo ba yung mga babae mayayaman? Hindi sila naghirap kasi ang kanilang pag nanganak, pinless. I-injection niya doon sa sa likod mo, yung may spinal cord. Pero ang problema mo naman doon, pag tanda mo, baloktot na ang iyong likod. Ano ang tawag nung sakit na yon? Scoliosis. Ngayon, ito pa. Kaya hindi pinahintulutan ng Diyos yung death
penalty. Sa Pilipinas lang walang death penalty Pero bakit maraming mga balita doon? Ha? Yon. Papasok na doon yung sinasabi sa Biblia, the money is the root of all evil. Amen? At ang sinabi dito sa ating pagninilay, ang pamagat ng ating aralin, to have knowledge, you must first have reverence to the Lord. Maliwanag ang sinasabi niyo, ang pagkatakot kay Yahweh, ang siyang pasimula ng karunungan. Ang tawag doon ay banal na pagkatakot. Hindi yung natakot ka sa multo. Hindi yung takot ka sa mga bagay sa mundong ito. Ito ay, ang tinutukoy dito, ay yung pong banal na pagkatakot, iyan ang magpe-preserve sa iyo para ang batas ng Diyos kikilanlin mo. Ang sabi ni Lord, huwag. Isipin po ninyo, 10 utos puro huwag. Ngayon yung 10, ginawa na lang 2. Ang matindi doon, dinagdagan pa ni Lord, ngayon, bakit mo patayin? Inuutos ko yan. Love your enemy. Hindi ka makakalusot sa Panginoon. Kung sa mundong ito, nababayaran mo ang hustisya, nababayaran mo ang anumang bagay, sa langit di ka makakwento. Mayroon tinatawag final judgment. At ang judgment ni Lord ay pantay-pantay, patas ang kanyang paghahatol. Kaya sinabi ni Lord, huwag kayong humatol para hindi kayo hatulan. Amen po ba? So, ang sabi dito, to have knowledge, you must first have reverence to the Lord. The Bible verse that encapsulate the idea that knowledge began with reverence to the Lord. In verse 7, it states their fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and this instruction. This verse highlights that true wisdom and knowledge start with deep respect and awe for God. Yung irespeto mo ang batas ng Diyos. Anong batas ng Diyos? Mahalin mo ang buhay. Ano sinabi ni Lord doon? Binigyan ko kayo ng choice. Naglatag ako sa inyo ng 2 bagay, buhay at kamatayan, piliin nyo. Pag pinili mo ang kamatayan, mamamatay ka. Pag pinili mo ang buhay, mabubuhay ka. Pero sinabi ni Lord, anak, piliin mo ang buhay. Amen? Alam mo, kahit gaano kahirap ang buhay sa mundo, pag wala kang taong inagrabyado, masaya ang buhay. Kasi hindi maibibigay ng pera, ng katanyagan, ng tunay na kaligayahan. Sa Diyos lang talaga. Kaya ang sabi ng awit 37 verse 4, sa Diyos niyo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap ninyo ay inyong makakamtan. Amen? Amen po ba? Yung banal na pagkatakot sa Diyos, iyon ang pasimula ng wisdom and knowledge. Ang sabi, sa unang sinabi dito, number 1, is the beginning of knowledge. This means that reverential fear of God is the foundation upon which true knowledge built.
Pag sinabing foundation, siya yung pinagmumulan ng karunungan at ng katalinuhan. Yung bang hiningi ng babae, si King Solomon, anong sinabi ng babaeng dalawa nag-agawan sa isang bata? Sabi ng isang ina, ako ang ina ng batang yan, mahal na hari. Sabi naman ng isa, ako rin ang ina ng batang yan. Sabi ni King Solomon, sino nagsasabi ng totoo sa dalawang ito? Eh wala namang bata na lumabas sa dalawang sinapupunan. Sabi ni King Solomon, dalhin dito ang espada, putulin niyo yung bata. Ibigay mo doon sa isa, yung kalahating katawan, ibigay niyo din dito, yung isa, sa kalahating katawan. Sabi ni King Solomon, piliin mo anong gusto mo, sa ulo o sa paa. Yung isang ina umiyak, mahal na hari, ibigay mo na lang sa kanya. Ayaw ko po mamatay yung anak ko, mahal na mahal ko po siya. O, anong sinabi ni King Solomon? Yung babaeng mapagpanggap, putulan ng ulo yan. Ibigay doon sa nagparaya, siyang tunay na ina. Dahil nagparaya siya dahil mahal niya. Ang isang taong nagmamahal, ayaw niya masaktan yung kanyang minamahal. Amen po ba? Kaya nga si Kristo ang namatay para sa iyo, para sa akin eh. Inako ni Lord lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Namatay siya sa krus. Ulitin ko, namatay siya sa krus. Iba po yung word na nagpakamatay. Hindi po si Kristo naghikog. Hindi po si Kristo nagpakamatay. Ang nagpakamatay, yung pong nagbigti. Ha? Yan ang kakaiba ng Katoliko sa mga born again. Sa mga born again, tira lang sila ng tira. Hindi binibigyan yung konsepto. Ha? Nagpakamatay si Kristo. Uy, mali yan, Brad. Hindi po nagbigti ang Panginoon. Ha? Si Kristo, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay parang ikaw na dating patay sa kasalanan ay muling mabuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya pakinggan niyo mabuti. Ha? Si Kristo hindi nagpakamatay. Si Kristo ay namatay dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para tayong dating patay ay muling mabuhay. Alam mo ba ang sinasabi ng Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Okay. So yung knowledge and wisdom, yan ay the beginning of our reverence to God. Yung ating banal na pagkatakot sa Diyos. Amen? Kaya tinatawag banal na pagkatakot kasi maraming takot sa mundo. Takot mamatay. Yun ang mga taong takot mamatay, namatay na. Yung mga taong hindi takot mamatay, ngayon buhay pa rin. Ha? Yung iba takot mawala ng asawa. Yun, iniwan ng asawa. Huwag niyong katakutan, iwanan kayo ng asawa niyo. Ha? Lalo nag-abroad kayo? Hawak mo ba ang isip ng asawa niyo? Ha? Kaya pag nandito kayo sa simbahan, hindi yung physically present, mentally, spiritually absent. Nandito yung katawan mo, present sa gawain. Ang iniisip mo, saan naman kaya pupunta yung asawa ko mamayang gabi kasama si kumpare niya. Di ba? Hayaan nyo. Ha? Idasal nyo sa Panginoon. Pag naligaw ng pintuan ng asawa ko, Lord, pakitapik naman. Bakit ganyan ang tingin mo, ha? Ha? Amen? Tingnan ninyo, marami akong kakilala, yung mga taong takot malugi sa negosyo, nalugi nga. Pero yung mga taong walang takot, ha?
Kasi pag mahina ang loob mo, hindi ka makasurvive sa mundong ito. Kailangan malakakwang ka yung wag kang pabilang sa mga mahinang nilalang. Sumama ka sa mga taong malakas na nilalang. Malakas ang loob, mga positive thinking. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Pag sumama ka sa hard, alam mo, yung mga killer, maging killer ka. Ha? Alam mo, may samahan mga yan. No? Ang pinag-usapan doon, magkano ang bigayan, pre? Di, may kwan yun. Depende sa papatayin mo. Mayroon ngang 5,000 lang, pang lasing-lasing lang eh. Tutumba na nila yon. Ha? Amen? Pero, yung biyanan ko, namatay na 90 years old. Sabi ng biyanan ko, ako'y naniniwala ang Diyos ay Diyos ng makatarungan. Ang biyanan ko po, binaril sa loob ng bahay. Diyan sa Anabo. Kaya kung kayo po, sa Cavite, ang Anabo, kumukulo ang lupa diyan. Kasi diyan nakatira si Nardong Putik. Ang kapitbahay namin sa Anabo, si Nardong Putik. Karamihan ng bahay doon may mga baril. Ako lang ang walang baril. Ang baril ko diyan si 316. Amen? Kasi pinaniniwalaan ko, ang tao pag nabubuhay sa bala ka rin mamamatay. Pag sa balisong ka nabubuhay, sa balisong ka rin mamamatay. Pero pag nabubuhay ka sa salita ng Diyos, hindi ka mamamatay. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? O, yun. Kaya malaki ang kasaysayan ko dyan sa Anabo eh. Kinunan ako ng isa sa kapatid ng napangasawa ko. Isang dakot na bala. Huwag kang bibiro-biro sa kapatid ko. Isang bala ka lang. Ang ginawa ko, hindi ako nanligaw sa gabi. Nangligaw ako tanghali. O kanya-kanyang paraan lang yun eh. Bakit manligaw ka sa gabi? O di doon ka sa tanghali. Nung bandang uli, nung kinasal kami, sabi ng mga bayaw ko, mga kapatid ng asawa ko, Bay, alam ko hindi ka umiinom, pero pwede ka naman magpainom. Hallelujah! Kaya ang usapan namin, hindi ako umiinom ng alak. Alam namin yan, preacher ka eh, pero pwede ka naman magpainom. Ang mga tanod doon minsan, alam mo naman, pag tanod, tagay ta. Bumibili ako ng andoks na manok para doon sa mga tanod na nag-iikot magdamag. Kaya doon sa aming lugar namin, zero crime. Bakit? Ang mga tanod doon, nakakarbin. Sinong maglalakas loob doon na maggawa ng kalokohan? At ang lugar namin, komersyal. Sa harap, SM. Sa itaas, City Mall. Sa ibaba, Robinson. Ang McDonald's, 24 hours. 7-Eleven, ang dami doon, puro 24 hours. Kaya ang Pilipinas, hindi po tulad nung una. Ngayon, ang mga tao doon hindi na natutulog. Kasi 24 hours na lang mga convenience store. Mga 24 hours na. Amen? Nung una, nakakatakot. Kahit magtanong kayo, yung yung lugar ng Malagasang, at saka yung Anabo, sabi ng mga tao, yung tao dito, huwag ka magluko, di ka na makauwi sa bahay. Oo, totoo yun. Pero ngayon, nagbago ang sitwasyon. Yung lugar na kinatatakutan, 24 hours matao. Ito ang sabi ko sa inyo. Hindi ba pag
ang iyong lugar ay madilim, nakakatakot. Di ba? Pag may ilaw, walang gumagawa ng masama. Ha? Kaya ang ginawa po doon, 24 hours yung mga ilaw, mga pusti, wala nang kinatatakutan doon. Kasi lahat ng tao naglalakad sa liwanag. Yan din ang ginawa nung una ni Mayor Lim sa Maynila. Lahat ng kanto pinagawa ni Mayor Lim ng ilaw. O di wala nang hold-upan, wala nang katatakutan. No? Ang masama, gusto lagi sa dilim. Ang mga nasa liwanag, takot sa dilim. Amen mo ba? Pero hindi bale, sabi ni Lord, ikaw, kayo, ang maging ilaw ng sanlibutan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Okay, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Number 2, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meaning, the fear of the Lord is the beginning of wisdom means that having a deep reverence and respect for God is the starting point for gaining true wisdom and understanding. It's not about being afraid of God in a fearful way, but rather recognizing His power, holiness, and authority, and responding humility and obedience. So, anong sinasabi ni Lord dito? Starting point. Ang tao pag nagkaroon na siya ng banal na pagkatakot sa Diyos, doon nagsisimula. Nabibigyan si na Lord ng wisdom. Doon sa bibigyan ni Lord ng knowledge. At hindi lang yon, sinabi doon, yung taong natatakot sa Diyos, recognizing His power, holiness, and authority, and responding humility and obedience. Ang tawag doon, ang mga taong may takot sa Diyos, sila yung mga taong law-abiding citizen. Hindi mga lawless. Ang mga lawless, mga terorista. Ang mga lawless, sila po yung mga gumagawa ng masama, pumapatay ng tao. Ganun ang nangyayari. No? Tandaan ninyo, pag ikay sumusunod, may banal na pagkatakot sa Diyos, ang tawag sa iyo ay law-abiding citizen. Amen? At ang mga taong law-abiding citizen, sila yung mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang kayamanan. Kaya sabi ni Lord, ang pinagkatiwalaan sa kakaunti, pagkatiwalaan sa kakaunti. Ang pinagkatiwalaan sa marami ay pagkatiwalaan ng marami. Gusto mo maraming blessing, pagpapala? Matuto ka magpakumbaba, magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. In God will open the heaven. Bubuhos niya sa iyo ang masaganang biyaya at pagpapala. Amen! Purihin ang Panginoon. Amen! Okay. Ako, marami akong kwento no? Yung kwento ko, nangyari yan sa gawain ng El Shaddai. No? May isang kapatiran tayo na ang kanya pong hanap buhay ay siya ng lahat ng yata ng illegal, mayroon siya. Nagpapautang ng 5, 6. Tapos, nagdi-deliver ng mga illegal. Alam mo naman, gusto mong yumaman, mag-member ka, maging gambling lord ka. May lord din gambling lord.
Drug lord. Sabi niya, Brother Bay, lahat ng Lord meron ako. Pero nung makilala ko si El Shaddai, naging praise the Lord ako. Iniwan ko ang lahat ng bagay at nakatuon ako kay Jesus. Ngayon, sobrang yaman niya. At nung maging mayaman siya, baliktad naman. Siya naman ay tumutulong sa mga nangangailangan. Purihin ang Panginoon. Woo! Amen? Amen po ba? Yon. And number 3, what is the true fear of the Lord? Tunay na banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi yung pwedeng takot-takutan lang. No? Sabi ng iba, alam mo, takot ako sa Diyos, brother. Kaya lang, hindi ko mabitawan yung aking hanap buhay. Oh, ang hanap buhay mo illegal? Tapos sabi mo, may takot ka sa Diyos? Bitawan mo yun. No? Nagbibigay naman ako sa Diyos eh. Brad, hindi mo pwede masuhulan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ang lumang buhay niya nagsilipas na at siya'y bagong-bago na. Paano, brother, yung aking ang laki ng franchise ko sa waiting. May franchise siya sa may mga franchise pala yan yung sa STL. Paano to, Brad? Sabi ko, gusto mo talaga sumunod sa Panginoon? Oo, gusto ko talaga eh. Kalimutan mo na yan. Charge to experience. Sabi, paano ako yumaman? Mag-aral ka ng organic farming. Mag-aral ka ng kahayupan at kababuyan, yayaman ka. Nagtayo nga ng poultry at piggery, yumaman din siya. Amen po ba? Yung negosyo mo na sama-sama, papalitan ni Lord yan ng may dangal na hanap buhay at negosyo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Kaya wag niyong, yung mga may kahayupan at kababuyan. Doon sa Isabela. Alam mo ba kung ilang daan yung niya? 100,000 yung manok niya. At may piggery pa siya, may paanakan pa ng mga baboy. O di kahayupan, kababuyan. Amen? Ako kasi malikot ako magkuhan. Nagpapayo ako, yung payo na alisin ka sa kasamaan. Yun namang isa. Brother, ang trabaho ko, beer house. Paano yun? Marami akong babae. Sabi ko, doon tayo mag-pre-meeting sa beer house mo. Pinalitan niya yun. Nagiging gawain ng Panginoon yung kanyang beer house. Naging house of the Lord na. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Ngayon, yung mga babaeng nakabikini pag sumayaw, yan, no? Ang ganda ng mga choir, nakasuot ng mga parang choir dito natin, no? Pero hindi naman. Yan ay mukhang banal yan eh, no? Palapakan natin ang Panginoon, no? Oy, nagalit yan sa akin sila. Kasi nag-post ako, Tuesday choir. Sabi nila, Wednesday choir kami, bakit ginawan mong Tuesday choir? Binago ko ulit. Hindi lang. Kasi nung Tuesday, kumanta yung mga choir sa Tuesday, doon sa Saikong,
Di ba, ano yun, sa story? Hindi makakuan si Father, puring-puri na talaga yung mga kuan. Yung mga choir doon, it's a very, talented, talaga, anointed, no? Pero anointed din kayo. Talaga. Pero, wag nyo maliitin yung Monday. 2 lang sila. Iba-iba ang mga talent mga ito, no? Okay, dadako na tayo sa number 3. What is the true fear of the Lord? When the Bible refers to the fear of the Lord, it means having a deep respect, reverence, and awe for God's power. Hindi dito. God's power. Amen? God's power and authority rather than causing someone to be afraid of God. A proper fear of the Lord leads one to love Him. May tinatawag pala proper, no? Proper fear of the Lord leads one to love Him. Ang totoong may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. Huwag mo sabihin may takot ka sa Diyos, pero hindi mo naman mahal siya. Amen? Di kita maipagpapalit sa anumang yaman dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, pagkat ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Kaya kahit gaano siguro, pag pinagyaman ako ni Lord, hindi ko pa rin siya makalimutan. Amen. Kasi nalampasan ko na yan. 1994, milyonaryo na ako. Lahat ng klaseng nasakyan ko na, nabili ko na yan. Yung mga 5-star, 7-star hotel sa Pilipinas, nakapag-meeting na kami dyan. Pero nung time na ako'y bumagsak at nawala lahat, sabi ni Lord, kukunin ko sa iyo lahat ng iyan. Ibabalik kita sa pagka-janitor. Sabi ko, Lord, wag. Give me one more chance. Yun. Nung sinabi ko, Lord, give me one more chance, pinadala ako sa Samar, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, walay love offering. Di, totoo yun. Sinubukan ako ng Panginoon. Samar, punta ka sa Burungan, punta ka doon sa ang love offering kamuti, ang love offering kamuti kahoy, ang love offering buko, saging. Pag inaawit mo yung, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Sabi ng mga matatanda, lalabas yung panyo, unti-unti. Yung binigis na panyo, kukuha lang ng 2 kusing na barya. Ay, anong bibigay ng mga tao doon? Sabi ko, ito pala ang kahulugan, Lord. Pero nung ako naman, nakagraduate doon. Isipin mo yung ginawa ni Lord, pinadala ko sa
Capiz, lugar ng mga aswang daw. Tapos tinransfer ako sa Samar, Leyte. Doon ako pinadala sa Hong Kong year 2000, tapos sa Macau. Pag-uwi ko sa Japan, 2 years. Ang Diyos marunong. Pag sinunod mo lang siya, dadaling ka niya sa wilderness. Pero dadaling ka rin niya sa pool of honey. Amen po ba? Kayong mga kinakanta, ako, naranasan ko na yan. No? Yung kumain, mag-inom sa mga 5-star hotel na ang kape doon na black coffee, 500 pesos. Sipin mo, black coffee doon. Ha? Pinatikim na sa akin ni Lord ang lahat ng kasaganaan. At sabi ni Lord, anak, ako ang may-ari ng lahat ng bagay. Huwag mo akong ipagpapalit sa anumang bagay dito sa mundong ito. Amen? Amen po ba? Kaya yung napakinggan ko yung, di kita may pagpapalit. I love this music. Sa anumang yaman dito sa daigdig. Kaya dito sa Kuswibi, Deep Water Bay, kay Brother Bay, Ripples Bay, Kuswi Bay, Manila Bay, Laguna di Bay, mayroon pang isang bay, pamatay ng lamok, Baygon, Bay Gonzales. Nakita na ninyo? Ay, sarap mabuhay sa mundong ito. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, no? Woo! Alam mo, pagmahal mo si Lord. Meron pa isang awitin. Diyos, mahal kita, tunay walang iba. Diyos, mahal kita, tunay. Ano bang pamagat? Ibigin ka sana, buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Saka na yan, ha? Number 4. Yan yung true fear of the Lord, yung nagmamahal sa Diyos. Amen? May mga taong may takot sa Diyos, pero walang hiya naman yung ginagawa. Hindi yan tunay na pagmamahal sa Diyos. Amen? So, how to use fear of the Lord in everyday life. Tingnan mo, may aralin kasi tayo no? To every life. I-apply mo ito sa araw-araw mong pamumuhay kung talagang ikaw ay mayroong takot sa Diyos. There are 6 ways I found the right way to go. Number 1, be open to the instruction of the Lord. Who are those who fear the Lord? Araw-araw may instruction si Lord. Just to listen the voice of the Lord. Amen? Amen pa ba? Anong instruction ni Lord? Pakinggan mo. Bakit di mo narinig ang Diyos? Mapapahamak ka na nga. Samantalang sabi ni Lord, huwag kang pumunta. I listen to the instruction of the Lord. Nasa Baguio ako. Baguio is a very cold place. Naghihintay ako, ang sabi ko, ang tagal na mapuno ng bus na ito. May nagsalita, okay, bumaba ka muna. Pumunta ka sa ukay-ukay, marami doong mga leather jacket. Ang dami nga, no? Paglingon ko, yung bus na ilang oras na ako naghihintay, umalis na. Galit na galit ako. Ano ba to? Bakit bumaba pa ako? Nung mabalitaan ko, naghintay ako sa sunod na bus. Yung bus na sinakyan ko na aksidente. Ayun, just
hindi ka ipapahamak ng Diyos. Amen po ba? Bakit ikaw ay inalis ni Lord doon sa employer mong masungit? Kasi gusto ni Lord maging happy ka. Woo! Amen! And number 2, find, delight His command. Praise the Lord. Ha? Kaya bukang bibig ka, praise the Lord, hallelujah. Lord, ito ba ang liwanag na ito? Bibigyan ka ni Lord ng liwanag. Kay liwanag, landas ng buhay. Ha? Delight His command. Makikita mo yung utos ng Panginoon magliliwanag. No? Alam mo yung mga platters ko, sandali lang sila nakakuha ng employer, maggaganda ang employer nila. Bakit? Nakikinig sila eh. Sabi ko, wag yan. Sabi ko kay Dayuday, wag yan. Lahat ng employer mo, patay lahat. Bakit? Yan ang binigay sa iyo ng agency, mamamatay na. Oh, nakinig siya. Oh, binigyan siya ni Lord ng bagong employer. Ah? Ay, hindi na mamamatay. Number 3, ways to found the right way to go, hope. Sabi niyo, hope. Hope in His unfailing love. Sabi ni Father, may pag-asa pa. Mawala ng lahat sa inyong buhay, huwag niyong walain yung pag-asa. Amen po ba? Amen? Pag mahal mo si Lord, mahal ka niya, anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Sasamahan kita. Woo! Amen? Number 4, seek an undivided heart. Ang isang tao kaya nabibigo kasi divided heart. Ang sabi ng Santiago, huwag umasang tatanggap buhat sa Panginoon ng taong divided heart. Unwavering heart. Kailangan ng puso mo. Paniniwalaan mo ang Diyos. At huwag kang mag-alinlangan sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Amen? And number 5, honor Him and show Him reverence. Alam mo yung honor Him? Lord, ako'y saludo sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Honor. Lahat ng bagay, Lord, na mayroon ako, ito'y galing sa iyo. Amen? Alam mo yung taong ino-honor niya ang Panginoon? Nagdadasal lagi, umaawit sa Panginoon, no? And last, magsitayo na kayo. Number 6 ways found to right way to go, I serve Him with reverential joy. Itong mga choir, lahat tayo dito, yung mga nakaputi, Sister Cindy, bakit Sister Cindy masaya siya? No? Araw-araw birthday yan. Amen? Isipin mo, inalok siya ng mayaman doon sa Maynila, bigyan siya negosyo, milyon-milyon. Sabi niya, no, hindi ko na matanggap yan. Masaya na ako kay El Shaddai. Nireject niya yung offer sa kanya. Amen? Kaya tingnan mo naman ang ayuda sa kanya ni El Shaddai. Hallelujah. Amen? O tingnan mo naman si Donya Josie. Yan. Ay, napakayaman yan. Meron, kaya niya. Kaya extend lang ng visa niyan. Okay? Taas ang kamot, taas ang kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Ito po'y gagawin ko at isa sa buhay ko sa araw-araw. Hallelujah, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, ulang ang buhay ko. Maging ang
dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, oh Jesus. Salamat, Panginoon, dakila ka sa iyong pag-ibig. Salamat, natagpuan ka namin. Salamat, Lord, sa iyong blessing. I know, Lord, walang aksidente sa iyong kaharian. Lahat ay itinakda mo, Yahweh El Shaddai. Patuloy pong pagpalain ang mga Wednesday group at lahat ng mga nanonood sa Facebook at sa YouTube. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen! Sinong kumanta niyan? Yung sa iyo ba yun? Compose mo? Maganda yun eh. Pasalamatan natin ang Panginoon. Dasalin natin ang Salmo 91. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mukang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa unang nabitak. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. At sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panahon iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila.
Patatawarin ko sila at iabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Itong mga salita ng Diyos. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless us always. See you next bless. Wednesday. God be the glory. See you See you tomorrow. Next Wednesday. God bless everyone.